8 na nga nito ng gabi lampas at gusto na namang mag-mall ng dalawang batang to at maglalaro daw sila. At katulad na nga ng sinasabi ko sa inyo na hindi talaga napapagod ang mga batang to. Gusto talaga nila yung magala ng magala. At habang wala pa yung isa niyang pinsan, gusto nilang mag-ikot-ikot at gusto daw nilang mamili. Kami naman mga yaya, wala naman kaming magagawa kung anong gusto ng mga to, di ba? Mga pala desisyon na din ng mga tiyanak na to. Itong mga batang to pala pag nagdesisyon, ora-orada talaga kung kailan nila maisip, ayun. Let's go na agad. Konti lang pala ang tao dito ngayon, paano kasi kakabukas lang ng mall. Ramadan kasi. At ayun na nga, nung dumating na nga yung isa nilang pinsan, pumasok na sila dyan. At saka, hindi sila naglalaro dito sa malapit sa amin. Doon talaga sila sa may tago. Yung lokong mga bata. Maluwang nga dito sa Sky Zone. Ito yung Sky Zone dito sa Riyadh. At pagkatapos nga pala nila doong maglaro kanina sa Sky Zone, pumunta pa talaga ng Center Point ang mga yun at namili pa ng laruan. Nung nagsawa silang maglaro, ayan. Pumunta ng Center Point at namili nga ng kanilang gusto, laruan yung iba naman gamit sa school. Pagka-uwi ko nga sa bahay, nagmamadali na ako magluto ng pagkain ng katulong. Naming mga nani. Kasi yung alaga namin, ipinagluto na nitong tagaluto namin. Nahiya naman ako magpaluto dito sa aming kusinera, kaya ako na lang. Nagmamadali na nga ako at late na niya. Baka ako masayang lang yung luto ko at walang kakain, o diba? Hindi rin naman talaga ako nagkamali. Dahil hindi talaga sila umabot. At ayun na nga, sobrang nagmamadali ako, kakagaya dyan ng bawang at sibuyas. Pag pala nagpabisita itong mga alaga namin dito, kami yung nagluluto ng kakainin ng mga nanis. Kasi itong tagaluto namin, kahit wala siyang gawa, tapos utusan mo, nakabusangot yung mukha. Kaloka. Dahil nagmamadali naman talaga ako, kaya ang iluluto ko lang ngayon ay adobo pa rin. Yun lang naman kasi yung alam ko. At saka meron dito. At habang naghahanda nga ako para sa lulutuin ko, yan naman may kasama ako dyang ibang lahi, yun nga tagaluto namin. Nagluluto dyan siya ng kabsa para sa mga among malalaki. Bago pa pala kami umuwi ng bahay, nagpalabas na ako sa kanya ng manok at pinababad ko sa mainit na tubig. At sabi ko sa kanya, pag nagsaing siya para dun sa mga bata, dami-damihan na niya kasi may 2 katulong. Pakainin ko ng hapunan bago umuwi. Pumayag nga naman siya. Sobra na nga ang pagmamadali ko dyan, kaya ayan. Kahit hindi pa masyadong mainit yung kaldero ko, ginisa ko na yung bawang, sibuyas at saka luya. Pero hindi ko naman agad nilunod yung manok. Papula-pulahin ko lang siya ng konti. Ayan na nga. At saka ang luya nga, hindi ko na binalatan sa sobrang pagmamadali ko. Wala na talagang oras. Pag tinagal-tagalan ko pa, baka hindi sila aabot. At saka pagkatapos ko pala noong mag-gisa, iniwan ko na muna. Nagisa ko na rin yung manok, iniwan ko na muna. Umakyat ako at hinatid ko muna tong kape ni ate kasi daw masama na yung pakiramdam niya sa gutom. Yung Indonesia naman ayaw niya kasi gusto niya daw mag-rice. At ito, bumaba na nga ako at ayan yung Indonesia na isa, busy. Yun yung tagaluto namin. At ito na nga, hindi na nga siya umabot. Hindi na sila nakakain dito, pero pinadalhan ko lang sila ng manok kasi para naman talaga sa kanila yon. Kaya pinadalhan ko na lang sila. Pag alis na nga nila, ito na yung ganap sa playroom o liligpitin ko na yung kalat nila. Yun lang, tapos na.